ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. madami po. Oh, Nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, na-save nyo ba yung message na yon? Yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara? Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Nabanggit mo rin sa iyong supplemental affidavit na sinabi mo na sinabi sa iyo ni PPRD na tatakbo na lamang bilang VP ni VBM si VP Sara, tama ba? Tama po, Your Honor. So nililinaw ko lang yung affidavit mo, Mr. Madriaga. Opo. Sinabi mo din na nabanggit ni PRRD na nagmeeting sila ni BBM para pag-usapan ang posibleng alyansa sa 2022 national elections. At dito na pagdesisyonan ni VP Sara na tatakbo na laban siyang Vice President. Tama ba? Tama po, Your Honor. So, una courtesy sa Senora Bash channel sa videong iniram natin. At daming mga nagkomento doon sa YouTube ko na di talaga nila ka panipaniwala daw umano itong si Madriaga. No? Di umano dapat kapaniwalaan. Lalo na yung idolo nila mismo ang nilantad ni Madriaga. Kaya meron tayong busis ng masa dyan. Ang katanungan natin ay naniniwala ba kayo sa pahayag ni Ramel Madriaga? Sa ngayon, meron tayong 75% yes, merong 25% no. So ongoing pa ang ating busis ng masa kaugnay diyan at ating tatalakayin ito. Samahan niyo ko. Welcome! Kumusta? Muli ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyan natin itong mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bansa sa ating mundo, inanyayahan natin i-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang videong ito. Welcome sa lahat at daming mga nagkomento. Ngayon, may mga kumakalat na larawan na si Madriaga daw ay hindi Iglesia ni Cristo. Si Madriaga daw ay kaanib sa Iglesia Katolika. Sinagot na natin yan. Bahagi niyan nasa isang uploaded video. So, dami ding mga nagpahayag na bakit daw umano tayo nakisawsaw sa usaping politika. Bakit? Bawal ba ang pagtalakay sa mga isyong may kaugnayan sa ating lipunan? Pakisawsaw sa politika agad dahil para sa inyo ay hindi pabor sa politikong inaniban ninyo. Ha? So, dito pinaghimay-himay natin. Si Madriaga, kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ngunit ayon sa kaniyang mga kasama, lalo na sa programa nila ni Senador Marcoleta, si Madriaga daw ay tiwalag. At
meron ding mga nagpahayag na hindi daw umano sila naniniwala talaga ni Madriaga para pagdipinsa, of course, sa kanilang idolo. Pero, hindi nakabatay talaga sa dami ng mga naniniwala o hindi naniniwala yung katotohanan sa isang kaso. Lalo na sa korte, lalo na sa Senado na magiging korte sa impeachment. Dahil ang mahalaga yung bigat ng ebidensya, kundi hindi yung opinion lang ng publiko. So, kung tingnan natin sa isyong may kaugnayan kay Ramel Madriaga na nakilalang ka Ramel dahil kaanib sa ANC pero tiwalag na umano. Maraming mga nagdaduda sa kanyang mga pahayag. Lalo na dahil laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Pero ulitin ko, sa proseso ng hukuman, sa proseso ng hustisya, ang tunay na batayan ay ang lakas, ang bigat, at kredibilidad ng ebidensya, hindi ang ingay sa social media. Okay. Di na natin patatagalin pa. Pakinggan muna natin. Bahagi ito sa isinagawang hearing. Inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. madami po. Oh, Nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, na-save nyo ba yung message na yon? Yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara? Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Nabanggit mo rin sa iyong supplemental affidavit na sinabi mo na sinabi sa iyo ni PPRD na tatakbo na lamang bilang VP ni VBM si VP Sara, tama ba? Tama po, Your Honor. So nililinaw ko lang yung affidavit mo, Mr. Madriaga. Opo. Sinabi mo din na nabanggit ni PRRD na nagmeeting sila ni BBM para pag-usapan ang posibleng alyansa sa 2022 national elections. At Sadali muna, pa-shout out daw si Francis Miday. Hello. At sa lahat ng mga nagsubaybay, tuloy natin. dito na pagdesisyonan ni VP Sara na tatakbo na laban siyang Vice President. Tama ba? Tama po, Your Honor. Doon sa Senyora Bas natin ito, iniram ang bidyong ito. Okay, tuloy natin. Is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context. Sa 2021 pala, ako at si Father Darwin nandyan kami sa Tandag. To Mr. Madriaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si VP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of
those in the annexes, just so we can see. We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, COMSEC. Hello. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan, pero taga rito lang po siya sa Cubao. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Pakituro niyo po. Ito po. Okay. Ito po si BP Sara. Yung next po, Isip Tondo. Si Tubera po sa Isip Pilipinas Basketball. Isip Tondo rin po siya. Yun nandun po sa Isip, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay, si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. Siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Sandali, ha? Masisilip na raw po ang bank records na nagpapakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si... Sandali muna. Adjust muna tayo. Oo. Ito ba? Ay, hindi. Sandali, Eto muna si Hindi. Adjust tayo. Okay. So, anong masasabi ninyo? Bahagi lang yan, bahagi sa Senate hearing. At may mga nagkomento na ba't umano hindi tayo nag-react lalo na sa sinabing malita-malitang pera. Oh. Wala daw umano silang narinig na tayo'y nag-react kaugnay diyan. Wala kayong narinig na tingnan nyo, baka di nyo nakita sa video kaugnay diyan. Tinatalakay natin yan. Pero tinanong natin, isang Katoliko din siya, na di ba, anong masasabi mo sa pahayag mismo ni Vice President Sara Duterte na ang problema kaugnay sa malita-malitang pera ay umiiral na panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte? Anong sabi niya? Huwag daw akong magbintang. Hindi yan bintang. Di ba niyo nakita yan? Oo, eto.
Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Oh, yan. Paano masasabing imbento ko lang yon na pahayag mismo yan VP Sara, matagal na. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung... So, simula pa lang sa pagpasok nila, narinig na nila yon. Umano, sa pagiging President at Vice President, di umiiral sa panahon ng kanyang ama. Mismo kaya nga, sinagot ko kasi sa social media at nagkasagutan kami na wala daw akong ebidensya, lalo na yung pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabi niyang ang problema sa korupsyon, lalo na sa multong proyekto, nangyari na sa kanyang panahon. Sabi niya, huwag kang magbintang, Brad. No? Hindi bintang ito. Next week, we're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery, ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. So, hindi yan bintang. Ang punto dito, grabe ang ingay ninyo, pero bakit hindi kayo nag-ingay noon? Na grabe na pala, umiiral na itong multong proyekto. Di lang yan. Inaamin din dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang panahon na para sa kanya hindi kaya talaga niya ang korupsyon. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption kasi baskin saang if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, so, kung ito'y inamin niya, di ba ninyo yan na pakinggan na taga-subaybay kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon pa man? Ba't sinabing, nagbibintang lang umano ako? Kaya, noong tinanong si Vice President Sara Duterte, kaugnay sa malita-malitang pera panahon pa sa kanyang ama, iniwasan niya yon. At tinanong siya sa media. Nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. So, di ba, iniwasan niya na ang focus daw umano ay yung kailangang gawin sa bayan. Malinaw naman yung tanong. Yung malita-malita. Balik natin si Madriaga sandali. Nag-adjust kasi ako. Ito. Ni PRRD Sisilip mismo. na raw po ang Siya bank personally. records na nagpapakila. Dubli pala to. Okay. Inyo, Ito, ni PRRD mismo. Siya personally, nila ni 25 million. Madriaga. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera. Sandali. Meron po, Meron. madami po. Adjust muna natin.
nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, Oh, so, yung mga text messages, sabi ni Madriaga, di niya binuburayan. Sa ating katanungan, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Madriaga? 70% yes. 23% no. Okay, tuloy natin. So, wala na kong utang ha, yung nagkomento na imbinto ko lang umano yung pahayag ni VP Sara na umiiral na ang malita-malitang pera sa panahon pa ng kanyang ama, imbinto ko lang, narinig nyo na. Yung nagkomento, makita mo yan. Yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na grabe ang korupsyon na sa kanyang panahon, yung Ghost Project, narinig nyo na. Hindi yun imbento. Ang punto lang dito, lalo na sa INC, ang ingay ninyo, nanawagan ng transparency. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-iingay sa panahon noon? Na inaamin naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte umiiral na ang multong proyekto at yung mga malita-malitang pera. Kaya nga, may ipinakita talaga, lalo na yung 18 nagpakilalang Marines, ex-Marines. Pero ang problema dito, para maiwasan yung gawing intablado ang Senado sa political propaganda, pinaimbestigahan sa NBI para masuri ang pahayag nito mga nagpakilalang 18 Marines. Di ba naalala ninyo na sa unang pagkakataon na pumunta sila, hindi sila pumayag na makunan isa-isa ng pahayag, may interview sila. Bumalik sila, pangalawang bisis, na interview na isa-isa. Pero, marami sa kanila ayaw lumagda sa kanilang affidavit sa NBI. Bakit? Kailangan pa daw umanong i-review ng abogado. Nako, baka di magkatugma. Ganun ba? Pero napansin ninyo, si Ramil Madriaga, nasa likuran na bahagi niya si Attorney Palad. Pero, si Ramil Madriaga lamang ang nagpahayag sa lahat. At hindi lang yan. Napansin nyo ba? Ang ginawa ni Ramil Madriaga, kusang lumagda siya ng waiver upang buksan at masuri ang kanyang mga bank accounts. Diba, malinaw na isang hakbang na nagpakita ito ng kahandaan niyang patunayan ang kanyang mga aligasyon. Kabilang na yung sinabi niyang Vice President Sara Duterte at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ginamit ang kanyang bank account bilang dami at milyong-milyong halaga ang pumasok daw sa kanyang bank accounts. Paano yon? Talagang magsagawa sila ng counter affidavit. Yan. At kusang lumagda siya ng waiver para mabusisi talaga. Kumpara kay VP Sara Duterte. Asawa niyang si Mans Carpio. Sila ba'y willing maglagda, kusang lumagda ng waiver para buksan ang kanilang mga bank accounts? Para parehong may antas ng tinatawag na transparency hinggil sa kanilang mga bank records? Yeah? Okay. Tuloy muna natin. Ito. Pero nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan nyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Yan ang isa sa mga ginagamit ngayon. Iba ang painting kasi na ipinakita at iba ang painting
na hawak ni Madriaga. Magkaiba talaga, pero dito, lalo na sa korte, hindi batayan ang pinting. Ang batayan dito, ang bigat ng ebidensya, lalo na itong paglagda ni Madriaga sa waiver. Imagine, lumagda siya ng waiver para ipakita yung kanyang bank records. Diyan mabusisi kung totoo ba na may milyon-milyong halagang pinasok. Sa katanungan natin, naniniwala ba kayo na sa pahayag ni Madriaga, 78% yes, 22% no. Okay. So, tuloy natin. Si Fuldo Antuan, nabasa ko, sabi niya, ang korupsyon mas matindi ang Marcos Senior at Junior. Kung may korupsyon sa panahon ni Duterte, at least na-control niya. Na-control ba ni Duterte ang korupsyon? Sure ka? Sabi nga niya, di niya kaya. Sasabihin mo na-control. Sabi ni BP Sara nga, yung malita-malitang pera, umiiral na sa panahon ng kanyang ama. Paano masabi mong nakontrol yan? Samantalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagpahayag, hindi ko kaya. Asan ba yon? Dali balik natin kung nakontrol ni Duterte ang tingnan natin. Sa panahon ni Duterte na control daw. May pahayag si Duterte na ang kaugnay sa korupsyon di niya kaya. Asan ba yun? Okay. Ito. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabihin ko, nagsisi ako. So, paano sabing na-control? Nawala na siya ng gana. At sinabi pa ni BP Sara na umiiral na ang malita-malitang pera. Kaya, totoo yung ipinakita na may malita-malitang pera. Ang tanong diyan, kaninong panahon yon? Kay BBM o kay Duterte? Kung alam ni Duterte na malawakan na ang multong proyekto sa kanyang panahon, ang tanong, sino ang ituro ninyo? Isa lang na kurakot na napakulong ni Duterte. Sige nga. Yeah? O ngayon, kumpara kay Marcos, hindi naman ako bumoto kay Marcos, pero mas okay si Marcos kumpara ni Duterte. Ilan ang napakulong ngayon? Yeah? At hindi lang yan. Yung sigaw nila na si Martin Romualdez, isa sa otak, anong nangyari? Sinampahan ng kaso. Bumaba sa pwesto si Martin Romualdez para mabigyan ng daan yung investigasyon. At hindi lumayas. Hindi umalis. Hinarap ang kaso. Napansin nyo ba yan? So, kumpara kay Bongbong, may mga nasampahan ng kaso, kahit si Romualdez. Pero sa panahon ni Digong, na sinabi ninyong na-control, malinaw naman ang pahayag niya, Balik natin ang pahayag niya. Sabi ko na, hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang,
if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko, nawalaan ako ng gana. At sabihin ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Oh, yan. Si Tatay Digong na ninyo ang nagsabi na kahit daw umano bigyan siya ng dagdag panahon, di niya daw kaya. Pagkatapos sabihin yung na-control, ha? Ang linaw sa pahayag na yan. At kung sabihin, bakit daw ako hindi nag-ingay sa malita, hindi nyo narinig yan. Pero, binalik ko sa kanila, bakit nag-ingay kayo ngayon sa malita noon na sinabi ni Vice President Sara Duterte, umiiral na ang malita sa panahon pa noon. Bakit nanahimik kayo? Sabi naman ng sumagot sa akin, huwag kang magbintang niyan. Bro, isang bintang umano, paano mabintang? Si VP Sara mismo ang nagsalita niyan, oh. Sandali. Eto, malita-malita na pera. Ya? Oh. Yan nga, merong mga 18 mga ex-Marines daw. Ang tanong dito, bakit ayaw nilang lagdaan yung kanilang affidavit doon sa NBI? Bakit gusto pang ipa-review? Kumpara kay Madriaga dito, lumagda sa kanyang affidavit, humarap sa hearing, lumagda ng waiver para sa bank secrecy, para mabusisi at mapatunayan. Pero, tingnan natin sa Senado, mga kapatid, kung ano ang takbo na dito. Dahil ulitin natin, kahit ba may mga nagsabi na hindi ako maniniwala kay Madriaga. Well, sa inyo yan. Walang pumipilit sa inyo. Pero, ang problema dito, lalo na sa korte, hindi ito paramihan ng naniniwala kung mas marami ang hindi naniniwala kumpara sa mga naniniwala. Dahil sa korte, ang batayan ay ang bigat ng ebidensya, hindi yung opinion sa publiko. Oh. Kaya, kung ikumpara natin si Madriaga, pumirma agad ng waiver para buksan ang kaniyang bank accounts. Para patunayan yung sinabing ginawa siyang dami sa Duterte. Na doon papasok ang milyon-milyon na halaga. Sila si VP Sara, sila si Manscarpio. Willing ba sila lumagda ng waiver? Si Duterte nga, ayaw lumagda ng waiver. May kondisyon pa siya. Doon kay Trillanes, di ba? Kaya nagkagulo. Oh. So kung ang layunin ay linawin ang katotohanan, ang tanong dito, bakit may pagtutol sa pagbukas ng mga bank accounts? So sa ganitong sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga yung pagsusuri sa mga ebidensya kaysa pagbibilang sino ang naniniwala, sino ang hindi naniniwala.
Ang tanong dito, hindi yung ilang taong naniniwala kay Madriaga. Ang mahalagang tanong, ano ang kayang patunayan ni Madriaga batay sa dala niyang ebidensya? Yeah? Okay. So, ano ang masasabi ninyo? Para sa mga nagkomento ngayon sa Boses ng Masa, 77% yes, naniniwala sila. 23% no. Okay. So, yan, sinagot lang natin yung mga nagkomento. Kaugnay diyan, batay mismo sa pahayag, ha? Hindi yan batay sa paratang lamang.